Nadulas ang 100-pound queen. Nasira niya ang 5 metrong makapal na tile sa sahig sa lugar. Isang duwende ang tumalon mula sa loob. Hiniling niya sa prinsesa na gumawa ng 3 kahilingan. Saka lamang siya makakatakas sa sumpa. Ngunit ang reyna na ito ay pinaburan ng libo-libo. Wala talagang pagnanasa. Isa pa, ayaw na ayaw niya sa duwende na ito. Kaya ninais niyang bumalik ang dambuhala sa bote at lumubog sa ilalim ng karagatan. Libo-libong taon na naman ang lumipas ng ganoon. Hanggang isang araw may mga ngalakal na naghihiwa ng isda at aksidenteng nahulog ang isang bote. Pagkatapos ay kinuha niya ang bote na ito at ibinigay sa kanyang batang asawa. Matapos siyang pagsilbihan, saka lang inilabas ni Zephyr ang bote para mag-aral. Nang mabuksan ang takip ng bote, muling binitawan ang duwende. Sabik niyang hiniling sa kausap na gumawa ng 3 kahilingan. Pero medyo kakaiba ang babaeng ito, walang pagmamadali. Hayaang masaksihan ng duwende ang kanyang nilikha. Kahit may asawa na siya, ayaw niya ng ganitong pagmamahal. Naghahangad siya ng kaalaman, at maaaring magpatuloy sa pag-imbento ng mga bagong gadget. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman ay ginawa niya ang kanyang unang hiling. Sana'y magkaroon pa ako ng kaalaman. Pinahahalagahan ng mga duwende ang espiritong ito, kaya binigyan siya ng maraming librong babasahin. Tila gutom at uhaw si Zephyr. Nalubog sa kaalaman. Araw man o gabi, mag-aral kahit kailan, kahit saan. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang bagay sa mundo. Tinuruan din siya ng duwende kung paano iimbak ang mga librong ito sa mga bote. Sa ganoong paraan hindi siya makakadetect ng kakaiba. Ang lahat ng mga bote sa silid ay puno ng iba't ibang mga libro. Naging maalam si Zephyr. Lalo akong hindi komportable sa paligid ng merchant. Na-in-love siya sa duwende. Ang masasayang araw ay hindi nagtatagal. Nakatagpo siya ng mga hadlang. Nangangailangan ng patuloy na pagkamalikhain. Saka lamang tayo makakagawa ng karagdagang pag-unlad sa dagat ng kaalaman. Kaya ginawa niya ang kanyang pangalawang hiling. Binigay ng genie ang gusto niya. Nagsimulang gumana ng husto ang utak ni Zephyr. Maraming problema ang naresolba. Ang pagkamalikhain ay dumadaloy tulad ng isang batis. At the same time, lumalalim ang relasyon nila ng duwende. Kahit buntis ng anak, ngunit nang gusto niyang gawin ang kanyang ikatlong hiling siya ay napigilan. Dahil nahulog ang loob sa kanya ng duwende. Nag-aalala ang duwende na pagkatapos ng ikatlong hiling ay hindi na sila magkasama. Ang pag-ibig mula sa genie ay naging isa pang kulungan para kay Zephyr. Ito ang sabik niyang makita, kaya nagsimula siyang magwala. Ang duwende upang hindi magalit si Zephyr ay tinatakan ng sarili sa isang bote. Para huminahon ang ibang tao, ngunit hindi niya ito inaasahan. Sa isang kritikal na sandali ginawa ni Zephyr ang kanyang ikatlong kahilingan. Sana makakalimutan ko na nakilala ko ang genie. Biglang nabura sa isip niya ang alaala ng duwende. Ngunit ang duwende ay nakalaya din sa sumpa sa parehong oras. Pero nagkulong siya sa bote. At the same time kinalimutan na siya ng babaeng pinakamamahal niya. Pagkaraan ng maraming taon, dumating ang isang babaeng propesor sa tindahan ng anti-gang kagamitan. Binili niya ang florera na nagtatak sa kaluluwa ng duwende.